Ang tao ay nakadisenyo sa pagpapahinga ng kanyang katawan. Sapagkat nilikha tayo ng ating Panginoong Diyos upang magkaroon ng tinatawag na one-day rest o isang araw ng pamamahinga, hindi lamang para magkaroon ng panibagong palakasan sa ating katawan, kundi higit sa lahat, makapagpahinga tayo sa presensya ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananambahan. Nagtanong ang Heidelberg Catechism, verse 38, ang sabi sa 103 na katanungan na ito. Ano ang hinihingi sa atin ng ika-4 na kautusan? Ito po ay tumutukoy sa ika-4 na kautusan na igalang mo ang araw ng pamamahinga, na araw kayo tatrabaho, ngunit ang ika-7 araw ay para sa Panginoon Diyos. Etc. Dinagay doon na ang Diyos natin ay and this is the answer. Una, na ang pagpapahayag ng Ebanghelyo at pag-aaral nito ay mapanatili. At ako, bilang nararapat na Kristiyano, ay palaging makadalo sa pagtitipon ng mga anak ng Diyos, lalo na sa araw na Sabat ng pamamahinga, upang mapakinggan ang kanyang salita, makitahani sa mga sakramento, makapanalangin sa Diyos at makapagkaloob para sa kapakanan ng Panginoon. Pangalawa, na sa bawat araw ng aking buhay, aking tumigil sa aking masamang gawa at pabayaan kumilos ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu hanggang sa ganon ay mapasimulan na sa buhay nito ang walang hanggang kapanahan. Now, ang araw na Sunday ay foretaste o pagpapatinig ng Diyos sa atin sa walang hanggang kapanahan na nakaprepare sa bawat isa. Mahalaga na maintindihan natin na sa araw ng Sunday, ano ba ang preparation ng heart natin, ng buong pagkatao natin? Kapag pupunta tayo sa ganitong uri ng pagsamba, dapat naiintindihan natin yung puso natin ay tama sa harapan ng ating Panginoong Diyos at ang motive natin ay kailangan maayos at tama. Nagpapatuloy tayo sa ating series patungkol sa aklat ng Ecclesiastes. Sa Ecclesiastes chapter 5, verse 1 to 7, ay nagtuturo ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga ngaral. At ganito ang nagkasabi ng mga ngaral dito sa chapter 5, verses 1 to 7. Mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pasunod ay mabuti kaysa handog ng isang mukmang, pagkat hindi alam ng mukmang kung ano ang mabuti masama. Huwag kang pabiga-biga sa pagsasalita sa harap ng Diyos. Isipin mo muna mabuti ang ipapangako mo sa Kanya, pagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na magkapagsabi ka ng hindi tama. Mabuti pang huwag ka na mangako. Okay, verse 4. Kung mangangako ka sa Diyos, tupagin mo agad. Ayaw niya ng mayaba, kaya tupagin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka na mangako kaysa mangangako ka ng itutupagin. Huwag mong pababayaan magkasala ka dahil sa iyong salita. Walang bagay, mangangako ka at babawiin mo pagkatapos. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi ka niya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Kaya gaano mang kadalas ang iyong panaginip, gaano man karami ang walang kabuluhan mong salita at gawa. Magkaroon ka ng takot sa Diyos. Salamat sa Panginoon sapagkat nasa chapter 5 tayo ngayon. Ang ating sermon title mula dito sa chapter 5, Pagsamba sa Diyos ng may maayos na puso. Sa English, Worshiping God with the right heart. Dito ko po, Worshiping God with the right heart. And this is part 1. Mag-concentrate tayo sa verse 1 ang unang bahagi. Ang topic ng mensahe
ni Haring Solomon na sinasabing preacher dito ay tumutukoy sa katanungan how you worshiping God with the right heart. Paano ka sasamba sa Diyos ng may tamang puso? At ngayong umaga, tingnan natin ang point number 1. By prepared heart to honor God in worship. Sa Tagalog, sa pamamagitan ng handang puso na igalang ng Diyos sa pagsamba. Pansinin natin. Sabi ng verse 1, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mamang pagkat hindi alam ng mamang kung ano ang mabuti masama. Mga kapatid, napakahalaga para sa atin na maalala natin nang sinabi ni Haring Solomon ito na pinapanggit sa ibang yung preacher, yung angaral, o yung kohelet sa Hebrew. Tumutukoy ito sa the house of God. Meron tayong nakikita ron, ang sabi ron, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. So, tumutukoy ito sa the house of God o sa bahay ng Diyos. Ano ba ibig sabihin kung sinabi ni Haring Solomon na mag-ingat tayo sa pagpasok sa bahay ng Diyos o the house of God? Gusto ko sabihin at ipaliwanag dito ni Haring Solomon, the house where God dwells, sa bahay na kung saan doon nananahan ang Diyos. Sa panahon niya, ito ay ang Jerusalem na templo. Ito ay templo ng Jerusalem. So, nung sinulat ito ni Haring Solomon, it is referring to the temple of Jerusalem. Now, this was the place of formal public worship. Ito ho ang lugar na pagpupulong pagsamba ng mga Israelita. Subalit ngayon para sa atin, ang church building is not the material or earthly headquarters for God, but it is a space that has been set apart by God's people to come and worship Him. Yes, totoo na sa panahon natin ngayon, sinasabi ni Lucas, kung si Apostle Paul ay nasa Atenas, ang sabi niya, ang Diyos ay hindi nananahan sa mga templo na itinatag ng tao. Sabi niya sa New Testament, in the book of Acts chapter 17. But I tell you the truth, from Old Testament, napakahalaga ng place of worship o house of God ng ating Panginoong Diyos. Because in the Old Testament, in the house of God, the Lord God dwells in the house, especially kapag nagsasama-sama sa pagsamba ang mga Hudyo at mga Israelita. Pero alam natin dapat ngayon, na sa New Testament, hindi pinagpahalaga ang lugar panumbahan. Sa katunayan, ang lugar panumbahan ay isang lugar na hiniwalay upang ang mga anak ng Diyos ay magsama-sama sa pagpupuri, sa pag-worship sa Kanya. So place of worship is important dahil isang tayo magtitipon-tipo kung hindi tayo magkakaroon ng lugar ng panambahan. So ngayon, dapat natin maintindihan. Place of worship as the text called house of God. So this is the house of God. Ay napakahalaga sa paghahanda ng bawat isa sa atin para sa ating pagpubliko o sama-sama pananambahan. Sapagkat tayo ng mananampalataya ay nagsasama-sama upang sambahin natin ang Diyos. That's why in David and Solomon built the house of God. Tingnan niyo po yung 1 Chronicles 29. Ano ang sabi ng 1 Chronicles 29? Ang sabi ng 1 Chronicles 29 ay ganito. Of course, alam natin na ang Ecclesiastes ay sulat ni Haring Solomon na anak ni David. Pero tingnan nyo, sabi ng 1 Chronicles chapter 29 verses 1 up to verse 9. Ipinahayag ni Haring David sa Magda
At ang sabi niya, ang anak kong si Solomon, ang pinili ng Diyos upang pumalili sa akin, ngunit siya'y tatapa at walang sapat na karanasan. Napakalaki ng gawain tatahanapin niya sapagkat ang gagawin niyang tahanan ay hindi para sa tao, kundi kay Yahweh. Sinikap po magtipon ng mga gagamitan tulad ng ito, pilang, tanso, bakal, at kahoy. Napakarami ang inihandang batong onise at iba pang mamahalagang batong angyas at palamuti. Lahat ng uri ng mahalagang bato at marmol. Hindi lang iyan, pati na ang sarili kong pilang at ito ay inilaan ko na rin sa gawain ito. Pagkat kasiyahan kong magkaroon ng bahay si Yahweh. May nakalala ko 150 tonelagang dito, 115,000 na mula sa Upir at 265,000 o tonelagang dalisay na pilang na inilalaang pagpalugpo sa mga dingding ng templo at sa iba pang bagay na gagawin ng mga talumpasang latero. Sino sa inyo ang handang magkaloob sa gawain nito? Ni Yahweh? Tumutunagan ang mga pangulo ng sambahayan, ang mga pinuno ng mga handiti, ang mga pinuno ng mga hukbo, at ang mga katiwala ng hari. Usundot silang nagbigay, at ang natipon para sa gawain ng templo ay 190,000 o tinaladang ginto at 380,000 o tinaladang pila, 675,000 o tinaladang tanso at 750,000 o tinaladang bakal. Ang iniingatan nilang mahalagang bato ay pinagdalog na rin sa kabangyaman ni Yahweh na pinamamahalaan ni Jehiel ng Perosinita. Galat na galat ang mga tao sa kanilang pagkakaloob at labis naman itinatwa ni David. So, just imagine, gaano karaming gold, gaano karaming silver, gaano karaming mamahaling ginto, at bakal ang inilagay nila sa templo. Napakadami, specifically pinagmit natin dito. Ngayon, ang tanong natin, bakit po ba ganun na lamang kay Haring David and even kay Haring Solomon na siyang magtatayo literally ng templo ito? Because in Old Testament, the house of God is the dwelling place of God. Sometimes the Shekinah glory, the glory of God, bumababa sa kanila. So kung ating makikita, kapag mayroong nakahandang lugar, lalo na nakahanda ang puso ng mananampalataya, mayroon silang tamang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Sabi ng 1 Chronicles 29 verse 30 ay ganito. Now, please, open your Bible in 1 Chronicles chapter 29, verse 25. Ibinuhos ni Yahweh kay Solomon ang labis na pagpapala at upang siya ang pinakadakilang hari sa kasaysayan. So kung titignan natin ngayon dito, when our heart is prepared sa mga gawain pang-spiritual, ang sinasabi naman na nakasulatan, ibinuhos ni Yahweh yung kanyang spiritual blessing sa lahat ng tao na mag-worship sa ating Panginoong Diyos. In the Solomon time, sa panahon po ni Solomon, mayroong problema sa pagsamba sa Diyos ang mga Israelita. Alam nyo, back to Ecclesiastes o Malachi chapter 5. Now, the context is here. Bakit ngayon sinasabi ni Haring Solomon na mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos? At bakit niya sinasabi na ang pagsunod ay mabuti kaysa sa handog? Dahil may problema po sa panahon ni Haring Solomon. Tandaan natin, in the book of Ecclesiastes, meron na pong templo na itayo. Yung sinasabi sa 1 Chronicles chapter 29, na itayo na po ang templo ng Jerusalem. At ngayon, si Haring Solomon na ang nag-rule sa Israel. At nakita ni Haring Solomon na mayroong problema ang mga people of God sa panahon na iyon. At ano ang problema? No, tingnan natin. Meron pong disobedience. Meron pong tinatawag na
dito na mayroong hindi pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Mayroong pong mga pangako na hindi nila tinupad. Mayroon po silang pagsisinungaling sa ating Panginoong Diyos. Kaya nung sinabi lang, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Bakit sinasabi dito na ang pagsunod ay mas mahalaga kaysa sa ano? Because in the Old Testament, obedience and offering is important. Well, ang problema, naghahandog sila, pero hindi tama ang kanilang mga puso. Nagbibigay sila sa gawain sa templo, pero yung heart nila napakalayo sa Diyos. Bakit po? Kasi para sa kanila, nagiging ritual na lamang at isang responsibilidad na lamang nila ang pagtungo sa templo. Kaya sinasabi niya, kung yung pagsunod natin ay hindi nagagaling sa tamang motivasyon ng ating puso, kahit magbigay ka, sinasabi ni Haring Solomon, parang hindi siya katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos. And of course, nakita natin dito na kapag ka nagsasalita ka sa Diyos, mag-ingat ka. Dahil ang Diyos na iyong pinakausap ay Diyos na nasa langit, at ikaw ay Diyos na nasa lupa. Ano yung nakikita rito? Yung differences ng tao sa Diyos. Ang Diyos natin ay banal, ang Diyos natin ay makapangyarihan, napaka-infinite niya, pero tayo ay tao. Nag-iingat na tayo. If you have vows to the Lord, tapos hindi nila sinusunod, ang sabi ng Panginoong Diyos, nalulungkot ako, ang sabi ng Panginoong Diyos, kung hindi mo susundin ito, this is a lie, ito ay isang kasinungalingan. So this is the problem sa panahon ni Haring Solomon. That's why, napakaraming problema na in-address ni Haring Solomon dito. And in fact, in the first 4th chapter ng Book of Ecclesiastes, may pinakikita sa atin dito na everything is vanity. Kapag ang pananaw natin na lahat ng mayroon tayo, kayamanan, pera, katanyagan, o kaya naman ay kahit na ano pa yung kasikatan mo, lahat ng ito ay walang saysay. Tinanakay sa 4 na kabanata na nauna dito sa Ecclesiastes, ang lahat ng ito ay walang saysay. All things is vanity. Meaningless, meaningless. Sinasabi ni Haring Solomon. Kaya pagpasok ngayon ng chapter 5, pinakikita niya what is important sa isang tao ay walang iba, kundi sundin niya ang Panginoong Diyos na mayroong banal na pagkatao. Yan ang sinasabi niya sa verse 7. Ang sabi niya sa verse 7 ay ganito sa pagkatulo. Pakinggan niyo po. Walang Panginoong. Sabi nito, kaya gaano man kadalas ang iyong panaginip, gaano man karami ang walang kabuluhan mong salita at gawa. Ano kasunod? Magkaroon ka ng takot sa Diyos. At sa kagagayan, King Solomon concluded in the Book of Ecclesiastes, sa kabanatang 12, isa lamang ang tungkulin ng tao. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos. Yan ang sinasabi niya sa kabanatang 12, ang talata ay 14. Lahat na gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Pero sabi niya ng verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang ating masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So mapapansin ngayon natin dito na pinapakita rito ni Haring Solomon sa first 4 chapter ng preceding chapter, everything is vanity. Kahit meron ka na, kung wala kang tunay na pagsunod, tunay na pagkatakot sa ating Panginoong Diyos, at hindi mo ibinibigay ang buhay mo para paglingkuran at i-worship mo ang Diyos sa iyong buhay, ang lahat ng ito ay walang saysay. Mga kapatid, ang text ko ng Ecclesiastes o mga karal, chapter 5, verse 1 to 7, ay nagbibigay sa atin ng insight kung paano tayo mag-iisip patungkol sa mga problema ito at mga nagiging hadlang ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa tamang pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Ito yung sinasabi ngayon ni Haring Solomon. Pinapakita ni Haring Solomon dito na isipin natin na ano ba ang nagiging problema? Ano ba yung mga nagiging hadlang? Ano ba yung mga trends sa panahon natin ngayon? Kung bakit ang marami
Mga kapatid, ang salita po ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Hanos ito ay nagtutuwid at nagtuturo sa atin. A prepared heart to honor God in worship ay meron siyang nakalagay sa kanyang isipan. Paano nga ba natin maihahanda ang ating mga sarili upang maluwalhati ang Diyos sa ating pagsamba? Letter A, you have reverence and awe for God. Sa Tagalog, magkaroon ka ng paggalang at kamanghaan sa Diyos. Hanggang ang isang Kristiyano ay hindi nakahanda ang puso para i-honor niya ang Diyos sa kanyang pagsamba, hindi niya iyahanda ang kanyang sarili na tingnan na ang Diyos niya ay kamangha-mangha at dapat na mayroong pinakamataas na paggalang. Mga kapatid, you need a reverence and awe for God. Ang sabi po rito sa verse 1 ng chapter 5, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Panginoon. Nakita niyo yan? Sa New International Version, ganito ang sabi, guard your steps when you go to the house of God. Ulitin ko po. Guard your steps when you go to the house of God. Now, this phrase, o itong mga pangungusap na ito, ay tinatawag na instructive. Pagtuturo sa konteksto ng verse 1. Nagtuturo ang Haring Solomon. Ang idea, ang kaisipan ay ito. As we come and approach in corporate worship, we are to be careful in how we approach God. Maliwanag na sinasabi ni Haring Solomon dito, sa ating pagtungo at pagsasagita natin, sa sama-sama natin pagsamba sa Diyos, maging maingat tayo kung paano natin pinapakitunguhan ang ating Panginoong Diyos. How we approach God. Paano tayo nakikitungo sa ating Panginoong Diyos as we come Sunday by Sunday sa ating pag-worship kay God. Meron ba tayong reverence? May paggalang ba tayo as we come Sunday by Sunday sa ating pananampahan? Meron ba tayong kamanghaan sa Diyos na bakit gano'n? Tao ko, pero pagka nagsasama-sama kami, ang Diyos ay nararamdaman pa sa aking buhay sa pamamagitan ng kanyang presensya, sa pamamagitan ng kanyang mga Espiritu. Yun yung gustong ipakita ni Haring Solomon dito. Ang sabi ni Haring Solomon dito ay ito, mga kapatid, there is a degree of preparation for worshiping God implied in this verse. Napakaliwanag. Gusto ko ipaunawa sa atin dito, meron pong degree, meron pong bigat ang paghahanda para sa pagsamba sa ating Diyos. Noon niyo po, kailangan natin paghandaan ang pagsamba natin sa Diyos. Kayo nga po, pagka meron kayong pupuntahan na activity, naghahanda kayo, di ba? You are excited sa pagpunta mo. Kapag lalo na mag-i-involve ka sa activity na yun. Yung pleasure na nararamdaman mo, at hindi lang yun. Yung susuotin mo, hinahanda mo. Yung gagamitin mo, hinahanda mo. Siguro, ikaw, kukunin ka na hinang o nito. At sinabi sa iyo na kukunin kitang hino, kukunin kitang hinang, ano yung nararamdaman mo? Diba, excited ka sa darating na kasalang iyon at naghahanda ka. Ano ba yung motive? Motive ba o motive? O yun. Sasabihin, kulay orange o kulay pink. Sa ano ginagawa mo? Naghahanda ka. Saan kaya ako? Magre-rent, saan kaya ako? Ganito iniisip natin. Pag-birthday natin, pinaghahandaan natin, piniprepare natin, yung okasyon na yun. Diba? Kapag everything na activities na meron tayo, pinaghahandaan natin. Halimbawa, may pupuntahan ka, naghahanda ka. So mga kapatid, in worshiping God, there is a degree of preparation para sa atin. Sabi ni Haring Solomon
guard, bantay. Tingnan nyo, sabi ng verse 1. Sa ibang translation, mag-ingat ka. Yun yung ginamit ng magandang balita Biblia. Mag-ingat ka. Pero sa English, ginamit yan, guard your step. Guard. Bantayan. Pag sinabing bantayan, ano ba yung sabihin? Mahalaga ba pag binabantayan? Yes! Pag mahal mo isang tao, binabantayan mo di ba? Parang ano, binabantayan mo siya, di ba? Pagka mahal mo yung isang bagay, hindi mo ahayaan bakong sa'yo. Depende pa. Gano'ng pagbabantay. Depende, no? Okay, ito na ako. Defense. Okay. So sabi dito, guard. Kaya na sabi, guard, mag-ingat. And of course, isa ito mag-ingat. Beware, be careful. Pero yung tamang ginamit kasi dito, guard your step. Guard your step when you go to the house of God. Ang salitang guard, galing sa Hebrew word ng shamar. Ito galing sa salitang shama. Diba yung shama? Jehovah shama. Ang ibig sabihin, si Jehovah ay kasama mo. Shama. Pero yung salitang guard o bantayan ay shamar. Na ang kahulugan ay ito. Now, pinignan ko po sa word study. Ang salitang guard o shamar means watch and observance. So, yun yung kahulugan niya. Bantayan at pagtalima. Pag sinabing observance, observer ka. Pinapatsagan mo, di ba? Tumatalima ka sa pagmatsak. Yun gusto yung pakita rito. Pinapakita rito na manahulugan na ito na sa pagsamba mo sa Diyos, bago ka tumungo o sa bahay ng Diyos o lugar panambahan, pinabantayan mo ang uri ng iyong pamumuhay at pananampalataya araw-araw sa pamamagitan ng pagtalima o pagsunod mo sa Diyos at sa kanyang salita. So, bago ka literal na pumunta sa bahay ng Panginoong Diyos upang sumamba, bantayan mo ang iyong sarili sa araw-araw ng iyong pamumuhay. Yun yung gusto ipakita mo yun dito. Why? Alam niyo po ba na kapag hindi natin binantayan ang ating buhay from weekdays, from Monday up to Saturday, meron itong i-effect sa pagpunta natin sa araw na Sunday. Tama po ba? Meron itong epekto. Kung hindi mo sinama ang araw na Sunday sa iyong routine o activities ng iyong buhay, talagang babaliwalain mo ito. Sometimes kapag hindi mo ino-nurture ang iyong sarili spiritually, hindi ka nagpapasa, nagdi-devotion ng Word of God, hindi ka nagpipray, hindi ka nag-i-involve sa mga gawain pang-spiritual, wala kang kagana-gana na pumunta sa panambahan kapag araw ng Sunday. So, nung sinabi ni Harry Solomon dito, guard, ang ibig sabihin po dito, nangangahulugan ito na sa pagsamba mo sa Diyos, bago ka tumungo sa bahay ng Diyos, sa lugar panambahan, binabantayan mo ang uri ng iyong pamumuhay at pananampalataya araw-araw. Kung tinataliman ka o sinusunod mo ang Diyos at ang kanyang salita. Kapatid, ito ang iyong paghahanda bago sa pagkakas. This is your preparation before you come to our worship. At sa iyong pagsamba, pinapitayan mo ang mga naririnig mong salita ng Diyos upang ito ay iyong talunayin, sundin sa buhay. Mga kapatid, napakaganda na binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng kakayanan sa ating mga sarili ng utas ng Banal na Espiritu to guard our action. Pantayan natin ang laman ng isipan natin, pantayan natin ang laman ng puso natin. At binigyan tayo ng pagkaunawa sa mga bagay na espiritual. Si Apostol Paul ay nagsasabi sa unang Korinto, kabanata 2, ang sabi niya, ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang ng mga taong nagtataglay ng espiritu. So we have discernment and understanding sa mga bagay na spiritual. And of course, ang unbelievers o non-believers ay hindi ito kayang gawain.
para sa Panginoong Diyos o nagmamangmangmangmangmang, eh mahirap po yun. Pero bilang mananampalataya, ang sabi ni Hari Solomon and even Apostle Paul, naunawaan natin ang mga bagay na spiritual. Kaya sinabi ni Hari Solomon dito sa verse 1, hindi alam ng mga kung ano ang mabuti at masama. The word mangmang is foolish. Ang sabi dito, sa ibang translation, mahal. Pero ang katotohanan ng sinabing halal, B-O-B-O, walang alam. Yun ang ibig sabihin nito. Pero ang tanong natin, hindi na talaga natin alam. Alam naman natin eh. Kahit na hindi pa tayo mananampalataya, alam natin na yung Sunday, ginagawa ng mga religyoso na nagpupunta sa simbahan. Di ba? Kala natin, kung tayo hindi pa ho nag-born again, kapag ka-out building natin, kahit walang nagtuturo na, pupunta ka sa harapan ng simbahan, di ba? Sa tingin mo, nagsimba ka na doon eh. Ganun yung naituro sa atin. Pero hindi ganun yung gusto ipakita dito ni Hari Solomon. Na hindi ka sumaka sa Panginoon Diyos dahil nagawa mo na, nagpunta ka, umupo ka, pero hindi mo na-discern ano ba yung tama, ano ba yung mali, ano ba yung natutunan natin. Yun yung gusto ipakita dito. Kaya ngayon, dapat natin maintindihan, ang tunay na anak ng Diyos na nakahanda sa pagsamba ay alam niya ang pagsunod. Amen po ba? Ang tunay na anak ng Diyos na nakahanda sa pagsamba ay alam niya ang ano. Sabi ng verse 1, pagsunod. Kaya alam din niya kung bakit siya naghahandog. Tama mo ba? Alam niyo ba bakit siya naghahandog? Sabi ni John MacArthur, ang paghahandog daw ang siyang pinakalataas na ginagawa ng isang tao sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Once na ang buhay natin ay naihandog natin sa ating Panginoong Diyos, everything na meron tayo sa ating buhay ay dapat ino-offer natin sa ating Panginoong Diyos. Yun po yung gusto ipakita lang. Kaya ang kaliwanag na ang pagsunod, kapag alam ko ito, eh tama yung paghahandog mo. Alam mo kung bakit ka naghahandog ng papuri sa Panginoong Diyos, alam mo bakit mo ino-offer yung sarili mo, bakit ka nandito. Alam niyo po ba na ang pagtungo sa kanang bahay ay paghahandog ng ating sarili in that particular day o time sa ating Panginoong Diyos? Ino-offer mo. The word offer is special and separation from the common things. Halimbawa, ang Sunday, hindi yung siya common day. Why? Because Sunday is a special day dahil araw ito ng Panginoon. Kaya nga nung tinrain ng Lord, ang langit at lupa, ang sabi niya, 6 na araw akong nagtrabaho, pero ang ikapitong araw ay para sa Panginoon mong Diyos. Yes, every day is for the Lord. Pero worshiping God is Sunday. Bakit? Sunday mo na po ang ating Panginoon sa Kristo eh. Of course, meron dito mga exemption. Halimbawa, kapag sa Saudi ka, di ba? Saturday ang ginagawang pag-day off nila. Kaya kasi sila nag-worship. Kahit sa Hong Kong, yung iba nag-worship. Pero kung ang tatanungin natin kayo ba ng mga sinata, ang araw ng Sunday ay araw ng Panginoon. Meron po kami pinag-uusapan ng mga pastor. Yung nagpa-viral na yun, patulong ni Ed Lapis. Wow, nakita nyo. Para kay Ed Lapis, ang araw na Sunday ay hindi mahalaga sa pagsamba sa Diyos. Kasi tinuturo niya na kahit na Lunes ka sumamba, kahit Sabado ka sumamba, okay lang. Tama naman. Pero alam niyo po ba, kapag pinag-aralan mo ang doktrina ng Biblia, kapag pinag-aralan mo ang turo ng salita ng Diyos, ang totoong Kristiyanong pagsamba ay
worship ng mga Jew sa lumang tipan. Pero nung dumating si Jesus Christ, nabuhay siya, araw ng Sunday, yon ang araw ng tamang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. So kapatid, ang tunay na anak ng Diyos na nakahanda sa pagsamba ay alam niya ang pagsunod. Kaya alam din niya kung bakit siya naghahandog. Inihahandog niya yung kanyang sarili sa pagsamba niya sa Panginoong Diyos, kaya sumusunod siya. Hindi ka po sumusunod dahil hindi mo sasabihin, hindi mo maihahandog yung aking sarili. Totoo dun eh. Alam niyo po ba? Kahit sumunod ka sa Panginoong Diyos, ng araw na sa amin, nandito ka ngayon, nakikinig ka. Pero hindi mo naman ino-offer yung sarili mo para yung presence ng Lord ay maranasan mo sa iyong buhay at hindi mo naiintindihan ang tinuturo ng salita ng Panginoon Diyos sa iyo. There is a problem. May problema po yun. Kaya, ang usang motibo na sinasabi ngayon dito, yung pag-o-offer natin, paghahandog natin sa ating Panginoong Diyos, hindi siya pwedeng ihiwalay sa totoong pagsunod. Hindi ka naman makapag-offer sa Lord na hindi ka totoong sumusunod eh. Diba? Ganito lang yun. Kung ikaw ay isang magulang, inutusan mo yung iyong anak, pero nagdabog. Ano yung mararamdaman mo? Hindi naman tutuwa. Bakit? Kasi sumusunod siya sa'yo nang hindi tama ang kanyang puso. In the same way, ganun dito ang ginagawa. So mga kapatid, ginagawa niya ang lahat ng ito dahil sa paggalang at kamanghaan niya sa Diyos. Number 2, when you guard yourself in worshiping God, you have a reverence in Him. Kailangan maintindihan natin, kapag tayo ay nag-iingat, inaantayan natin ang ating mga sarili sa pagsamba sa Diyos, dapat nasa puso natin yung tinatawag na paggalang. Tinatawag na paggalang sa ating Panginoong Diyos. Ano ba ibig sabihin ng paggalang? O yung reverence? Reverence means fear to the Lord. Meron kang pagkatakot sa Diyos. Pag sinabi natin, meron akong paggalang sa Panginoong Diyos, meron akong reverence sa Panginoong Diyos, hindi sabihin po na ginagalang natin siya kasi meron tayong banal na pagkatakot sa Kanya. Sabi ng Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. So magsisimula lang ang kagulangan at kaalamang mayroon ka kapag nagsimula ka ng mayroong banal na pagkatakot sa Kanya. Yun kasi makita dito. So the fear of the Lord is the beginning of knowledge or experience of a sense of deep and profound respect for God. Ang isang tao na mayroong paggalang sa ating Panginoong Diyos, mayroon siyang reverence sa ating Panginoong Diyos, nararanasan niya ang kamalayan ng malalim na pagrespeto sa ating Panginoong Diyos. Sabi mo ni Apostle Paul sa 1 Peter chapter 2 verse 17 ng ikalawang bahagi, mamuhay kayo may takot sa Diyos. So mamuhay kayo may takot sa Diyos. So hindi naman sa tayo namumuhay sa mundo ito na parang hindi natin nilalagay sa ating mga puso na ang Diyos dapat ay nagmo-motivate sa atin na yung ginagawa natin, iniisip natin, ito ba ay katanggap-tanggap sa Diyos? Ito ba kapag tinitingnan ng Panginoong Diyos ay mayroong katanggap-tanggap sa Kanya? Kaya nga pinagin sa verse 7 ang sabi ay ganito. Sabi mo, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Magkaroon ka ng takot sa Diyos. Alam niyo, sa lumang tipan, kapag nag-worship ka sa Diyos lang hindi tama, meron pong nagiging epekto. Meron pong dalawang magkapatid na nag-offer sa lumang tipan, ginaya nila. Yung ginagawa ng mga quiz, alam niyo nangyari sa kanila? Sinunog sila ng ating Panginoong Diyos. So kapag hindi tama, ang tama ang pagsamba nila sa lumang tipan, mayroong ginagawang aksyon ng ating Panginoong Diyos. Paano kung gawin kaya na doon sa ating halimbawa, nandito tayo sa loob ng church. Nandito nga tayo, pero yung heart natin ay wala sa presence ng Panginoong Diyos. Tama po ba? Ano kaya mangyayari sa ating ngayon? Salamat na lamang ang Diyos natin.
ay mabiyaya sa ating mga buhay. Amen po ba? So sinasabi ngayon dito sa atin, kapag may reverence na sa Diyos, mayroon kang intimacy sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Kapag may reverence ka o paggalang ka sa Diyos, mayroon kang intimacy sa Diyos. Ano ba intimacy ito? Magpapalagayang loob. Yun gusto ipakita dito. So, intimacy of God. Meron kang pagpapalagayang loob kung sino yung Diyos sa buhay mo. So, clarification. Para malinawan natin. Tinignan ko po ang meaning ng intimacy. Intimacy in relationship is a feeling of being close and emotionally connected and supported. It means being able to share a wide range of thoughts, feelings, and experience that we have. So, yun po yung ibig sabihin ng intimacy. Tayo po Tagalog. Ang pagpapalagay ng loob ay isang relasyon na nararamdaman ng pagiging isang malaki. At yung nararamdaman ay nakakonekta sa pag-support ng isang tao na yun. Nangangahulugan ito ng pagbabahagi ng kabuuan ng iyong kaisipan, nararamdaman at karanasan na mayroon ka. That is intimacy. Ibig sabihin, hindi ka nahihiya. Hindi ka nahihiya na i-share kung ano yung nararamdaman mo. Tama po ba? Ano yung feeling mo? Ano yung naman ang isipan mo? Kaya nga sinishare mo yung iyong nararamdaman, lalo kayo nagiging close, lalo kayo nagkakaroon ng koneksyon at nagkakaroon kayo ng pagsuporta sa bawat isa. And that is intimacy. Ito po yung gusto ipakita rito ni Haring Sinuno. That's why, sinasabi niya, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog. So, those who have guarded their step, go to the house of God in worship, know that their God is their Father. Mga kapatid, kapag binabantayan natin ang ating mga hakbang pagpunta sa bahay ng Diyos upang sumamba, dapat alam natin, sino ba yung pupuntahan natin? Sino ba yung pupuntahan natin? Eh kung ang pag-iisip mo, pupuntahan mo lang, tao, wala kang hindi ka magkakaroon ng reverence. Wala kang kamanghamanghang naiisip sa ating Panginoon Diyos na gagawin niya sa ating mga buhay. Alam niyo po ba na dapat nating maintindihan na ang pinupuntahan natin dito ay ang ating Ama, ang ating Father. Sa Matthew chapter 6 verse 9, ano ang turo ni Jesus Christ kapag tayo ay nananalangin? Tingnan po, Matthew 6:9. Ang sabi niya, Ama namin nasa langit. Ano yung kasunod? Sambahin nawa ang pangalan. So it is our Father in heaven. Hallowed be your name. So this is our motivation. Kapag tayo ay pupunta sa araw ng Sunday, magkagalit tayo to worship Him, ang iniisip natin sa ating mga sarili, sino ang ating i-worship? He is God. Amen po ba? Not only God, but He is our Father, the maker of all things. Tama po ba? We worship Father, at worship natin si Jesus. When we worship Jesus, we worship Father. When we worship the Holy Spirit, we worship Jesus, and we worship the Father, vice versa. So sinasabi niya ngayon dito, lahat ng nag-iingat at nagbabantay sa kanyang paghakbang papunta sa bahay ng ating Panginoong Diyos upang sambahin ay merong kabutungan at kaalaman na ang kanyang sinasamba ay ang ating Panginoong Diyos. Siguro, kapag alam natin na ang ating Panginoong Diyos ang ating sinasamba, magkakaroon tayo ng tinatawag na kamanghaan sa Kanya. Magkakaroon tayo ng paggaling sa Kanya. Sino rito ang pumunta sa isang politisyan na hindi maingat sa pagharap? Kung ikaw, businessman ka,
ano sasabihin mo? Ikilos ka ba ng pagkaroon ng careless na mga action mo? O yung behavior mo magiging maayos? Di po ba? Siguro napaka-behave natin, di ba? Maganda yung mga pananalita natin kung nag-i-English ka, mag-i-English din tayo, di ba? Kapag behave siya, behave ka rin sa kanya, di ba? Why? Kasi alam mo kung sino yung kausap mo eh. Di ba? So, sa ating pagtungo, sa bahay panambahan o sa bahay ng ating Panginoong Diyos, ang ating pong pinupuntahan, ang ating pong patatagpuin ay walang iba kundi ang Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, siya ang ating Panginoon na may dalang ng langit at lupa. Amen po ba? Dapat we are excited kapag napupunta dito dahil sino ho ang ating kakatagpuin? Eh kung ako lang yung kakatagpuin nyo, wala talaga kayong magiging gana, di ba? Ang Diyos po ang ating kakatagpuin. Amen po ba? So yung gusto ipakita kaya sabi ni Jesus Christ, Ama namin nasa langit, sa paninawa ang pangalan mo. Our Father in heaven, hallowed be your name. So ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos na nasa langit. But His presence is in our midst. That's why sabi ni Jesus Christ, I am with you always until the end of this world. I am Emmanuel. God is with us. Sa kanyang pagiging Diyos, kasama natin siya sa ating kalagitnaan. Kaya nga sabi niya, kung mayroong dalawa, tatlo o higit pa na nagtitipon sa aking pangalan, ako'y nasa kalagitnaan nila. So sa pagiging Diyos ng ating Panginoon, kasama natin siya. Of course, sa kanyang person, sa kanyang katawan, alam natin na He is now in heaven. Pero sa kanyang pagiging Diyos, kasama natin siya. So sabi ni Jesus Christ, our Father in heaven. Our Father in heaven. So ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos na nasa langit. Ito ay nagpapakita na sa pagsamba natin, hindi natin dapat sambahin ang anumang bagay. Hindi tayo sumasamba dahil motivated tayo ng mga taong kasama natin. Hindi tayo sumasamba dahil sa ganitong motibo natin. Sumasamba tayo dahil ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos na nasa langit na dapat tumanggap ng papuri at pagsamba. Kung ganito ang ating motivation sa pagpunta natin sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos, siguro wala akong makakahandang sa atin. Dahil alam natin kung sino ang sinasamba natin. Mga kapatid, ang sino ng natin Kristo ay may kagagapan na napakataas sa kanyang pagkakaroon ng intimacy sa ating Panginoon. Ulitin ko, ang sino ng natin Kristo ay mayroong kagalakan na napakataas ng kanyang intimacy sa ating Panginoon. Pangalawa, giving sacrifices to God as the act of worship. Dapat naiisip natin, yung buhay na sakripisyo natin sa Diyos ay gawa ng pagsamba. Living sacrifices to God as the act of worship. The word worship in much of the New Testament means sacrificially live before God in all areas of life. Tingnan mo po pagkakasama dito. Pag sinabing sacrifices, paghahandog na buhay sa harapan ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yan ang ibig sabihin po doon. We are to be living sacrifices, worshiping God through everything we do. Ulitin ko. Lahat tayo ay buhay na handog na sumasamba sa Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Si Apostle Paul, ang sabi niya sa Romans chapter 12, verse 1. Ano sabi ni Paul sa Romans chapter 12, verse 1? Now listen. Sabi ni Paul ay ganito, the word of God to Apostle Paul. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masagalang habas ng Diyos sa atin. Ako'y namamalig sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya.
Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ano ba ang acceptable worship sa God? Sinasabi niya ngayon dito ay ito. Sabi niya, living sacrifice. Buhay na handog. Ano pa? Banal. At yung isa, kalugod-lugod kay Kristo. This is the act of our worship na sinasabi ni Apostol Paul. So, maliwanag na ang isang tunay na mananampalataya dito sa Kabanatang 12 ay alam niya na ang lahat ng ginagawa niya sa kanyang buhay ay nagbibigay ng kalwalhatian sa Panginoong Diyos. Alam niyo, pag pinag-aralan mo ang book of Romans, from chapter 1 hanggang chapter 11, pinalakay ng Panginoong Kristo yung kasalanan, sa papupunta yung tao kapag ka nanatiling makasalanan, of course, papunta sa impyerno. Paano tayo tinigtas ng Diyos sa pamamagitan ng kapwiran ni Kristo? Alam ng ni Apostol Paul, sinabi niya na meron ba na Espiritu na nasa ating katawan na siya nagbibigay ng bunga sa mga bagay na espiritual. Pagdating ng chapter 12, sinasabi niya ngayon, ano ngayon kung totoo ka na ng Diyos? Meron bang bunga? Meron bang prutas? Ano yung uri ng ating buhay ngayon? Ang uri dapat ng buhay ng isang Kristiyano ay meron siyang kaisipan na pagsamba sa Diyos. Every day. Kaya sinabi niya rito, ito ang karapat-dapat na pagsamba niyo sa Diyos. Kapag ang buhay natin na inalig kay Kristo ay handog na buhay, kapag ito ay banal, kapag ito ay kalugod-lugod sa Kanya, everyday ng buhay natin, this is the act of our worship. Kaya yung preparation nito, sa araw ng Sunday, talagang may tama ang puso na nag-worship sa ating Panginoong Diyos. Why? Because from the weekdays ng buhay mo, binabantayan mo ang lahat ng hakbang mo. Binabantayan mo ang lahat ng lakad mo. At naniniwala ka sa iyong sarili na ang napili mong lakad ay ano to? Yung mabuti at hindi po yung masama. Kaya, meron kang paglalakad. Meron kang paglalakad na pumunta sa bahay ng Diyos. Dahil alam mo na ang araw na yon ay pakikipagtipan ng pagsamba natin sa ating Panginoon Diyos. Number 3, spiritual habit of doing meeting together in the church. Meron kang tinatawag na spiritual na gawin ng iyong sarili, na gawain ang pakikisalamuha para sa pagsasama-sama sa iglesia. Yan ang sabi ng author ng Hebrews chapter 10 verse 25. Ano sabi ng Hebrews 10:25? At huwag ninyong kaligtaan ang mga pagdalo sa mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Kundi pala kasi ang loob ng bawat isa, lalo na kayo na lalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. So this is our spiritual habit of doing meeting together in the church. This is command. This is not suggestion. Kaya nga sinabi nito, maliwanag na sabi, do not forget. Kaya ang Ten Commandments, lagi siya nagsisimula ng huwag, 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 huwag. Alam nyo, 9 times binanggit ang salitang huwag. Minsan lang binanggit yung walang huwag doon, yung igalang mo ang iyong kamag-ina. Ano ang ibig sabihin dito? This is imperative. Huwag po ito. Nung sinabi ang Hebrews 10:25, huwag ninyong kaligtaan. This is not suggestion. This is command by Scripture. Huwag. So, ibig sabihin po, this is a warning. Kapag hindi natin sinunod ito, ano sinasabi? Pagdating ng verse 26, matapos ninyong malaman ang katotohanan, magpapatuloy kayo sa pagkakasala. So, the author of Hebrew directly speaks to us na ang hindi pagdalo sa pagsamba o pagtungo sa bahay ng Panginoong Diyos ay kasalanan. That is intentional sin. Halimbawa, pagpunta mo ng Sunday, tinamad ka lang. This is intentional sin. Of course, kung ikaw ay may sakit, alam mo Diyos yun. Ano mga makakapunta kung nasa balik ka ng karamdaman? Pero kung tinatamad ka lang, gusto mo lang
Sinasabi ng Hebrew 10:26, this is an intentional sin. Matapos mong malaman ang katotohanan. Ano yung sinasabi ng verse 26? Yung verse 25. Nakuha. Kaya sabi ng verse 26, matapos mong malaman ang katotohanan, magpapatuloy ka pa sa pagkakasala. Sabi lang, wala nang mariyahan bukas. So, maliwanag na we as a Christian, pinipipre natin ang ating sarili as we stand in the house of God, especially sa ating pong mga bagong dinig. Amen po ba? So, yun po si pakita. So, spiritual habit of doing it together in the church. And lastly, number 4, grateful to God because we are in His kingdom. Grateful to God because we are in His kingdom. Ano ito? Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo ay nasa Kanyang kaharian. Just imagine, who are you? Sino tayo? Para ilagay ng Diyos sa Kanyang kaharian. Ako yung punto ito. Sino tayo para pag-alayan ni Jesus ng Kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo? Ganun ba tayo ka-valuable sa ating Panginoon Diyos? Ganun ba tayo talaga mamahal ng Diyos? Ganun ba yung tingin natin sa atin na napaka-halaga natin sa Kanya? More than, higit pa sa ginto? The answer is yes! Kung alam mo na ikaw ay niligtas ng Diyos, you are grateful. Pero, ibang aspeto na kapag ligtas ka, ay dapat grateful ka rin dahil ikaw ay kasama sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Ano sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6 verse 33? Ano sabi niya? Kung totoong ligtas ka, ang katangian mo dun sa beatitude ngayon ay ito. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto us. So if you seeking God sa buhay mo, if you are seeking the kingdom of God, ang Diyos po natin ay may promise. Everything we need shall be added unto us. That is the promise of God. Sinasabi ng Diyos yun. Kaya yung Matthew chapter 5, Matthew chapter 6, Matthew chapter 7, character po ito, katakiyan po ito ng totoong anak ng Diyos na nasa kaharian ng Diyos. At isa sa character ng totoong anak ng Diyos, inuuna niya ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Amen po ba? Inuuna, hindi inuhuli. Amen po ba? Amen. Pagkagising mo ng umaga, iniisip mo na yung king dahil nasa kaharian ka. Nagpapasalamat ka. Pagdating na Sunday, prepare ka na unahin mo ang kanyang kaharian, unahin mo ang kanyang katwiran, at ang katwiran ng ating Panginoong Diyos sa atin ay si Kristo na dapat inuuna natin ng Diyos sa ating mga buhay. Pag Sunday po, unahin natin ng Diyos. Pagkayanin ng Sunday na yun, kung wala ka na gawin, doon mo gawin yung dapat mo gawin. You need to seek God sa iyong buhay. Amen po ba? Siguro wala nang magaganda na maisip ng isang tao kapag nakita niya na ang taong nagmamahal sa kanya ay naging effort. Tama po ba? Alam niyo po ba when you seeking God to your life, you need, kailangan mo ng effort sa iyong sarili. Bakit? Gigising ka ng maaga, tama po ba? Effort po yun eh. Pero may gagalakan ka. Ito gusto natin pakita. Kapag nakita ng Diyos na inuuna mo siya sa iyong buhay, natutuwa, nagagala ang Diyos na makita. Mga kapatid. Hindi mo magagawa yun kung hindi mo mahal ang Diyos at hindi nagpupapaw ang kagalakan mo sa Diyos. Meron effort. Meron kang dapat gawin. Bakit? Kahit ang tumando ka na, gigising ka dahil gusto mo na unahin ng Diyos sa iyo. Kung ayaw mo naman kuya, matulog ka ng maaga. Why? Because everything na gagawin natin, meron tayong effort. Amen po ba? Mga kapatid, sometimes, that is the trap of Satan and this worldly system. Bakit di natin mauna si God sa buhay? Alam mo yung dahilan. Ikaw na yung nakakaalam mo din tayo. Tama ba? Alam mo naman yun eh. Pero kung mag-i-stay ka, mananatili ka, sa mga bagay na naging reason mo kung bakit hindi mo nauuna ang Diyos sa
ay patuloy na nai-influensya. So, thankful tayo dahil kasama tayo sa kahit. At kung talagang thankful tayo dito, mga kapatid, we need to seek God sa ating mga buhay. In Hebrews chapter 12, verse 28 to 29, ganito po ang sabi ng writer ng Hebrew. Hebrews chapter 12, verses 28 to 29, ang sabi po ay ganito sa verse 28. Kaya tayo'y magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kaharian hindi nayayanig. Ano sa gagawin natin? Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot sapagkat ang ating Diyos ay parang apoy na nakakasuko. So ito yung sinasabi ngayon sa atin, kapatid. Kapag ang isang tao ay totoong naligtas, mayroon siyang pagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Kasi kasama siya sa kaharian ng Diyos na hindi nayayanig. Immovable. Di ba? Hindi nayayanig. Tama ba yan? Hindi nayayanig. Ibig sabihin, kasama tayo na tumanggap sa isang kaharian hindi nayayanig. Ngayon, kung hindi nayayanig ang kaharian ng Diyos, natutas, mayroon pang dapat gawin. Ang sabi mo, sambahin natin ang Diyos. Sambahin. So, ang tanong, kapag kasama ka sa kaharian ng Diyos, required ba ng Lord na sambahin mo siya? Yun ang sagot, kasama. Kaya ang sabi, sambahin natin ang Diyos sa paraang palugod-lugod sa Kanya. Pag sumasamba daw, nilagay dito yung mga sumunod, may pagdala. May pagdala. Ano yung pagdala? Reverence. Kasunod, pagkatakot. Oh, di ba? Natatakot ka, ang namamangha ka sa Diyos. Sapagkat ang ating Diyos ay parang apoy na natatakot. In other words, kaya niya. Nasakupin ang buong pagkatao natin because fire is the symbol of the Holy Spirit. Amen? So kapatid, napakaganda ng pinakita sa atin ng salita ng Diyos. Isang phrase ng pananalita na sinabi ni Haring Solomon. Mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Yan po yung ating tinalakay ngayon. Mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ngayon, paano po natin ito i-apply sa ating mga sarili? Guard your step. Guard your step when you go to the house of God. So mga kapatid, katulad na sinasabi ko sa inyo kanina, binabantayan natin ang ating mga sarili sa lahat ng bagay. Dahil ang gusto ng Panginoong Diyos, dahil kasama tayo sa bahay ng ating Panginoong Diyos, meron tayong puso na handang humakbang sa bahay ng Diyos upang sambahin siya. Ang pangako ng Diyos ay ito. Kapag sinamba natin siya sa ating mga buhay, ibinibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, lahat ng bagay ay itadagdag niya sa iyo. Shall be added. Wala pong lugi sa pagpunta sa church sapagkat alam ng Diyos kung ano ang best at pangangailangan na dapat niya ibigay. Sabi nga ng Matthew chapter 6, hindi pa tayo nagsasalita, hindi pa tayo nagdadalangin. Alam na ng Diyos ang kailangan. At ang pinakamahalaga na kailangan natin dito ay walang iba. Kundi ang kalakasan mula sa Diyos sa ating. So mga kapatid, ang gusto ipakita ng Diyos sa atin ngayon dito, worshiping God with the right heart. Sabihin po natin ang Diyos na meron po tayo tamang puso. Sunday by Sunday, ginagawa natin ito hanggang sa ulinilingan ng buhay natin. Nawa, nasasamba natin ng Diyos na maayos at tama sa ating puso. Pinoon, maraming salamat sa mga salita nyo na aming kanila. Maraming po
Namula po dito sa Ecclesiastes chapter 5 verse 1. Ay nagkaroon kami ng panibagong encouragement, correction, at patuloy na expression ng inyong pagmamahal sa amin. Lord, gawa ko ang lahat ng aming mga natanggap na salita ng akademi ay patuloy na mag-usap sa aming mga buhay. Sa tulong ng inyong banal na Espiritu na siya nagdadala sa amin. At kapag tatagupay, bakit kami may puso na tama at handa na sumamba sa inyo. Nagdamit Panginoong Diyos sa mga susunod na pag-aaral namin kung bakit sinabi ko ni Haring Solomon sapagkat meron siyang nakita mga problema in his time sa mga tao na dapat na may tamang puso sa pagsamba. Maraming salamat po at nawa po ay napalagalan kayo namin sa mga salitang ito. Tulungan nyo kami na may pabuhay namin ito lalong-lalong sa pinakamahalagang gawain ng tao. Yun ay walang iba, kundi ang pagsamba. Ang pagsamba na siyang pagsunod namin at pag-offer namin ng buhay sa inyo. Salamat po, Ama, kung aming sakot dalangin sa pangalan po ni Cristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.